Magandang lalaki ho ako. Good evening. Ngayon po ay 29 ng buwan ng Oktubre at ang lahat po ay naghahanda na sa All Saints Day. Paano nyo inihahanda ang All Saints Day? Naghahanda ba kayo ng lahat ng mga kapangitan sa mundo, mga impakto, mga aswang, mga ganyan? Yung bang mga anak nyo ginagawa nyo mukhang impakto? Nakakatuwa mga magulang, ano? Sila mismo ang gumagawa sa mga anak nila, ginagawang mukhang impakto yung kanilang anak pag All Saints Day. All Saints Day, araw ng mga santo yan. Ano ba kayo? Sos Ginoo. Pagkatapos ng All Saints Day, nakita niyo na ho, nagtatayugan ngayon ng mga Christmas tree sa mga mall sapagkat 57 days to go. Pasko na po. Diyos ko. 57. Hindi po 60. Hindi 60. 57 days to go. Pasko na. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Talaga naman. Wow. This coming Christmas, meron tayong programa dito. Kasi mapapatakya tayo ng simpleng araw. Kaya nandito tayo. Ayon. Nais lang ho naming batiin ang ating mga tagapakinig at paalalahanan po kayo na nakahanda na ba ang mga gamit ninyo. Ang inyong mga toothbrush, ang inyong mga toothpaste, ang mga gagamitin po ninyo, nakahanda na po. Lilipat na kasi tayo sa Lunes. Huwag niyong kakalimutan, ho. Huwag niyong kamaring ng Wawa Taguig City. Tayo po ay lilipat pakanan, ho. Bawal hong mga liwa. Hindi tayo po pwedeng kumaliwa. Kakanan ho tayo. Panay pakanan. To the right, to the right. Sabi nga, di ba? To the right. Puro pakanan. Bawal ang kaliwa. Magagalit si Mrs. Doon po tayo sa kanan sa 105.9 Kamaring ng Wawa Taguig City na palaging nakikinig sa programa natin. Tayo ho ay lilipat sa 105.9 simula po November 4, this coming Monday. Mas madali nyo pong mapapakinggan ang inyong mga paboritong programa sa True FM. Kasama po dyan ang programang Dr. Love. Abangan po kami sa bago nating frequency. Isulat nyo na po sa bubong ng bahay ninyo. Isulat nyo sa kisame. Isulat nyo sa kusina ninyo. Kumuha kayo ng uling. Isulat nyo sa pader na bagong pintura ang frequency natin. 105.9 sa Mega Manila. Sa Davao po, 106.7, sina Julie at ang pangalan natin, sina Mami Lorleen Gonzalez, ang mga kaibigan natin dyan sa Metro Davao, sina Giorgio Gonzalez. Tayo po ay sa 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, Halabira, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9% megahertz sa Ormoc, kung saan po kuya ko si Ate Lucy, diba? At si Kuya Richard ay panay ang luto sa kanyang kitchen. Samantala sa Tacloban, madidinig po tayo sa 104.7. Kaya't hindi lang po sa radyo kami mapapakinggan. Narito na rin po kami sa True TV, podcast at mga digital platforms para mas mapalapit po kami sa inyo. Kakanan lang tayo. Kanan lang po, bawal sa kaliwa. Kaya simula po November 4, tandaan True FM nasa 105.9, totoo, tunay at tapat. At siyempre po, ito si Brother June Banaag, nag-aanyayo sa inyo na samahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Hanggang alas 11, Lunes hanggang Biyernes. At bukas, hapit na naman kami. Magsisimula na tayo ng mga bagong episodes natin sa Face to Face sa TV5. Abangan niyo po, ang daming pagbabago dito sa aming network. Salamat sa Diyos, nandito pa si Brother June. Di ba? Hataw ho kami bukas sa Face to Face. Mapapanood po ninyo sa November 11, I think, November 11, ang mga bagong episodes ng Face to Face. Kasama natin Miss Corina Sanchez. Nandyan si Donita Knows.
Domitia Rose, parang girl na girl talaga, oo. Dr. Camille Garcia. Of course, nandyan si Attorney Lorna Kapunan at saka si Brother June Banaag. Yan. So, abangan po ninyo yan, no? Samantala, para simulan ng makabuluhang kwentuhan at mga throwback, tugtugan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Just search at Radyo 5 True FM sa X. Ito po yung dating formerly, di ba? Dating formerly Twitter. At Threads, Instagram, Facebook, at TalkTik. Yan. TikTok. Yon. Di ba? Abangan nyo yan. Hanapin lamang po at Radyo 5 True FM. Oras natin, alas 9:47 ng gabi, ay apology. Ano ba yung English na yan? I apologize. Kasi naiwan ko sa kotse yung ating mabuting balita. But bigyan natin ng mas mahabang pagkakataon ngayon ng ating tinatawag nating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito ang nakakainit ng ulo natin paminsan-minsan. At gusto ko hong panoorin nyo, tingnan ho ninyo kung ano ang ating episode ngayong gabi. Nalalapit ho tayo sa kaarawan ni Rome Ortigas. November 1, araw ng mga impakto para sa kanya. Di ba? Ang katotohanan niyan. November 1, araw ng mga banal. Araw ng mga santo. Ano ba kayo? Para kayong mga Amerikano. Western culture yan eh. Yung mga nananakot na yan. Ang ating episode ay tungkol naman sa mga aswang. Ayan, di ba? Ang ating episode po tungkol sa mga aswang. Ay, hindi aswang ang aking nanang. Yan po ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Alamin natin, bakit itong sinanang napagkakamalang aswang itong panahon na ito na nalalapit na ipagdiwang ang araw ng mga patay. All Souls Day. November 2 yon. Una muna tayo, All Saints Day, araw ng mga banal. Panoorin po natin ang ating episode ng Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ano ang inirereklamo mo o sino? Nais ko pong ireklamo yung kapitbahay po namin na matagal na pong salot sa barangay namin. Marami na pong naperwisyong buhay, pati mga pamilya, pati mga bata at kung sino-sino pa po. Matagal na lumalaganap yung pag-aaswang niya po. Nung una po hindi po ako naniniwala sa sabi-sabi, pero nung nangyari na po ng 2 beses sa akin sa buhay ko, una pong buwan, parehas po ng buwan, October, una pong nangyari, 15 po ng October. Paglabas ko po ng bahay, hindi pa po ako nagkakape, hindi pa po ako nagbumumog. Siya po yung sumalubong sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat. Sabi niya sa akin, ang ganda ko ngayon. Sabi ko, salamat, pera, usog po. Maya-maya, nung pagpasok ko sa bahay, magtitipka ako ng kape. Sumama na po yung pakiramdam ko. Bilog-bilog yung pawis ko, butil-butil po yung pawis ko. Tapos po yung sikmura ko, ang sakit-sakit na mimilipit. Tapos higa ako ng higa, tapos nakasyam na dumi na po ako. Pabalik-balik po ako sa CR. Tapos po, hindi na po ako mapakali. Wala na, masakit na yung pakiramdam ko, masama na. May kasama ng lagnat. Hanggang di ko na po kinaya, nagpalusog po ako sa kapatid ko po sa malapit na ospital po sa amin. Ngayon po, nung lumabas naman po sa laboratory ng dugo, ng ihi, tsaka ng dumi ko, negative naman po, okay naman po lahat, wala naman pong resulta. Kaya nung pag-uwi po, sabi po sa akin ng kamag-anakan ko, di kami naniniwala sa ganyan resulta, magpatawas ka. Nagpatawas naman po ako, pero di po talaga ako naniniwala sa ganyan dahil LGBT po ako, tsaka millennial na po ako eh. Ang lumabas po sa tawas, matandang babae po. Ang kumakalat po na aswang po sa amin, si aswang na Angie, kaya po, siya po pinaginalaan ko pong nakaaswang sa akin. Siya ang sinasabing aswang in the city. Totoo ba ang paratang sa'yo? Angie, pasok. Tingnan natin ang aswang. Kapal ko na mukha mo! Hoy, ayaw. Tama na yan, bitawan na yan. Lagi mo na akong pinagbintang ang aswang, ha? Wala na akong mukhang ikahiya doon sa amin sa mga pinagagawa mo, ha? Paghihinala ka talaga, bawat labas mo ng iskita tuwing madaling araw, may alulong ng asong lumalabas at umuungol yung mga aso. Wala kang patunay na talagang aswang ako. Wala kang patunay. Hindi ko kaya yung nilagyan mo siya ng rosaryo sa noo. Diretsahang tanong, Ate Angie. Bakit sinasabi ni Diwata na ikaw ay aswang? Bakit sa tingin ninyo ay tinatawag kayong aswang ni na Diwata?
Kasi po sabi po niya sa akin, nakikita daw niya po akong nakatuwad po. Pag ba nakatuwad, aswang agad? Baka naman may dinampot lang. Pero Ate Angie, sa tingin mo ba si Diwata lang ang nagsasabi nun? Marami po. Bakit sa tingin mo marami? Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mong trabaho? Nangangalakal po ako. Nangangalakal kayo. Ngayon, pag-uwi ko po, inaano ko po yung sako. Sinungaling ka, takot-tatang tao sa atin sa barangay dahil sa'yo. Mga buntis na takot-tatakot sa'yo, pati mga bata. O bakit siya kinakatakutan, Diwata? Kada po may masasalubong po yung mga buntis, sinawakan niya po, minsan naghihilab po yung tiyan. Inawakan. Meron na bang nakunan isa sa mga hinawakan mong tiyan? Yung nahawakan ko po, yung na tinatanong ko lang po kung ilang buwan na. Tapos pagka mga ilang araw, nung nagkita po kami, ang sabi niya yung sumasakit yung tiyan niya po. Sino naman to? Bakit may nahawakan? Kakilala mo ba itong mga to? Isang beses ko lang siyang nakita. Okay. Diwata, meron na bang hinawakan ang tiyantas na kunan? May mga Meron na, ganon? wala naman pong nakuhanan, Mami Carla, pero po nung hinawakan niya po yung tiyan, naghilab po yung tiyan para naging delikado po yung kalagayan ng sanggol. Dinala po naman po sa ospital, pag uwi naman po, wala naman pong nakitang mali. Ganun din po ginawa, nagpatawas din po yung buntis, pati po sinama. Okay, pero kasi merong tao na manggagamot, likas yun, no? Meron namang nakakausog talaga, likas yun. Pero meron naman tayong mga Pilipino ay marami naman tayong alam na kung paano natin ginagamot yung pag nausog ka, di ba? May mga ganon. Importante kasi na maintindihan natin kung totoo dahil nakakasira ito ng pagkatao. Wala at naman pong senaryong reputasyon. gano'n, pero po tuwing madaling araw po, this oras ng gabi, o hindi magandang oras ng dapat hindi po siya lumalabas ng ganong oras. Bilang sumusulpot po siya sa mga eskinita, nag-aalulungan lahat po ng aso. Bakit po? Kasi po nangangalakal po ako paggabi. Tapos kailangan po pagkatapos ko mga lakal, lilinisin ko po. Okay. Natural na ang mga aso sa madaling araw ay mag-alulungan kung makakita ng mga tao. Depende, sabi po, sa eskinita po ng lugar po namin, sa compound po ng squatter area na yun, kahit sino dumadaan, kahit mga bata, hindi naman po ganun yung tahol ng aso yung alulong, pero pag siya po, kakaiba po yung tahol, tsaka sabay-sabay po, para nagsasanib po yan sa lahat ng aso. Totoo ba yan? Pati yung mga pusa sa bubong po. Totoo ba yan, Aling Angie? Tumatahol po, pero hindi naman po lahat ng aso tumatahol. Kasi po may usog po ako eh. May usog kayo. Lalo Pero na yung po mga pag, anak mo, ilang taon na? Lalo na po pag yung Ilang taon na yung puputungan. anak mong panganay? 30 po. 30. Mayroon ka namang tagapagtanggol. Mayroon po. Sino nagtatanggol sa kanya, Diwata, pagka napag-uusapan ng ganyan? Yung pamangkin niya na pong LGBT din po, nakagaya ko po, na dati ko pong katrabaho sa Parlor. Pinagtatanggol naman O siya. pinagtatanggol po siya, pero dahil minsan wala po sa trabaho yun, talagang matatanggap niya yung mga pambubuli sa kanya, tsaka yung paratang sa kanya nasong siya. Dahil madalang po lumalabas ng umaga po yan. Dahil po sa sobrang kahihiyan ng ginagawa niya sa akin, wala naman pong katotohanan. Hiyang-hiya na po ako. Huwag kang magsinungaling dahil hindi pwede nagkataulang yung mga pangyayari. Lahat ng hinahawakan mong bata, mga buntis, kagaya ko, dalawang Hindi. beses mo na akong inano. Dapat makakasama ko nung unang week, tumakbo akong kagawad. October 19, binati mo rin ako, yan ang pangalawang pag-usog mo sa akin. Kaya hindi ako nakasama sa pag-ikot dahil sa kagagawan mo. Kakaligo ko lang magbibihis na ako, niyakap mo ko, sabi mo iboboto mo ko dahil iikot na kami, tumatakbo akong barangay kagawad. Dahil sa'yo hindi ako nakasama sa pag-ikot, pati sa caucus, dahil sa kahiyan na ginawa mo sa akin. Teka lang. Si Diwata ay tumakbo po kayong kagawad sa inyong barangay. Opo. Nanalo po. Hindi yun. Hindi tayo pumasa. And you claim that Angie, sinasabi po ninyo na si Angie ay isang aswang. Opo. At kanina po ay inobserbahan ko kayo talagang galit na galit kayo sa kanya. May mga tao po kasing may usog talaga. Tingnan natin si Aling Angie mula ulo hanggang paa. Sa pagkakagulo kanina sa pagpasok ng mga panauwi natin, sino ang pinakamapayapang kaluluwa dito sa set natin?
si Angie. She is at peace. Siya ang hinahatulan natin na isang aswang. Siya ang aswang na mapayapa. At nakikita ko sa aswang na ito ang kapayapaan na kaloob ng pananampalataya sa Diyos. When we accuse people, magsisimula na tayo mag-isip ng mga negatibong bagay. Tingnan niyo ang mukha ng aswang. Lumuluha. Ang mga engkanto na sinasabi natin ay evil spirits. They are bad spirits. And when we say spirits, hindi nakikita. Magsalamin tayo. Tingnan natin, kapatid. Baka makita natin ang masamang espiritu sa mata natin. Anong mabuti ang nagawa mo sa kapatid mo ngayong maghapong ito? Bago lumubog ang araw, suriin mo ang sarili mo. Tingnan mo ang mukha ng aswang. Natuto ka bang magmahal sa kanya? Naging instrumento ka ba upang mapalayas ang diablo sa kanya? O nasa iyo ang diablo? May the Lord bless us all. Thank you, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Salamat din sa iyo, Mama Carla. Nagalit na si Dr. Love kasi hindi naman ayos na porke pangit yung babae, aakusahan natin ng aswang. Wala tayong ebidensya para patunayan yan sa hukuman natin. May hawak ang rosaryo, yung LGBT, sabi niya, no, si Diwata, LGBT siya, sabi niya, may hawak siya ng rosaryo. Iniligay niya yung rosaryo doon sa noo ng aswang. Umusok ba yung rosaryo? Hindi. Tantanan natin yung ganyan. Alam niyo, nakikita ko pa yung Diyos dito sa aswang na ito na lumalabas ng gabi dahil nangangalakal. Tumatahol ang aso dahil nakikita siya sa 10 oras ng gabi dahil nangangalakal at naghahanap buhay yung matandang aswang. Bakit hindi lumalabas ng umaga matandang aswang? Kasi puyat ang matandang aswang at bago sumikat ang araw, nililinis yung kanyang mga basura na hinakot niya para pagkakitaan. Itong si Diwata naman, Diwata, sana nakikinig ka, buwisit ka. Matuto ka namang tumingin sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Magaling kang mag-akusa, wala ka namang ebidensya. Bawal diba? yan. Hindi ganun. Hindi ganyan ang Kristiyano, Diwata. Tinamaan ka ng magaling na kambing ka. Oo. Hindi ganyan ang Kristiyano. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Hindi ka nanalo sa eleksyon. Diba? Hindi ka naging kagawad sa inyong barangay. Hindi ganyan. Madaling humatol sa tao. Pero bago tayo humatol, tingnan mo muna ang sarili mo. Perfecto ka ba? Mas maganda ka ba kaysa sa kanya? Yung kalooban mo ba, mas maganda kaysa sa kanya? Baka meron kayong opinyon, nag-iinit lang ang ulo ko pagkaganyan. Maaari kayong tumawag sa ating hotlines, 8689-3289 or 8689-3290. Or pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po mag-comment kayo sa ating live stream. Bibigyan daan po natin ang inyong mga opinyon hinggil dito sa ating itinampok sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love tungkol dito sa mga aswang. Babalik ang palatuntunan ito ganap ng 10:00 ng gabi. Alright. 12 minuto makalipas po ang 10:00 ng gabi. At nako, ang mga reaksyon natin sa ating Pest to Pest hirit ni Dr. Love. Ito naman po ang reaksyon ni Drusilla Hakulo. Ang sabi niya, sira ulo mo. Kaya hindi ka nanalo kagawad dahil masama ugali mo. Si Angie, bakit ganyan ang tingin niyo sa kanya? Mas mukhang aswang ang humahatol sa kanya. Yun. Alam nyo, kahit sa hukuman natin, napakahirap hong patunayan. Mahirap patunayan yung mga aswang, mga mangkukulam na ganyan. Hindi ho natin yan mapapatunayan sa hukuman natin. May talo tayo dyan.
Itong mga bagay na ito ay may kinalaman po rito yung spiritual, bagay na spiritual. When you speak of witchcraft, mga aswang, mga mangkukula, manggagaway, chumachenes, ganyan, yan po gawa ng masamang espiritu, gawa yan ng diablo. Paano mo patutunayan sa Supreme Court ang diablo? Di ba? Anong ebidensya makukuha mo? Kaya mahirap po nagbibintang. Bueno, narito ang ilan sa mga nag-text sa ating programa na bumabati buhat po sa San Pedro, Laguna. Brother June, sabi ni Riza, templadong parang kape. Brother June, nakatutok na po ang Dr. Lovers ng San Pedro, Laguna. Pag-greet naman po si Nanay Zenny at ang Templado family. Siyempre huwag nating kakalimutan si Yek Lopena. Ayan, magandang gabi at maraming salamat. Binabati rin po natin si Kamaring Cruz. Kamaring Cruz na gabi-gabi ay nakikinig daw po sa ating programa at nagwawala kapag hindi tayo nadidinig sa radyo. Si Kamaring Cruz ay tagarian po sa Barangay Wawa, Taguig City. Isa sa pinakamagandang nilalang ng Diyos itong si Kamaring. Ito'y dating, ano yung tawag doon sa mga MBG, Mother Butlers Guild. Ayan. Magandang gabi sa iyo, ha? Kamaring, magandang gabi at very proud ako sa iyo, ha? Thank you very much. Dr. Camille Garcia, makikita natin siya bukas. Magkikita tayo. Kasama sa prayers natin si Edgar, ha? Thank you. Nasa linya natin si Marvin Riabad ng North Caloocan City. Magandang gabi sa iyo, Marvin, sa kanyang komento hinggil dito sa aswangan na ito. Marvin, good evening and welcome to Dr. Love. Good evening, Brother June. Magandang gabi po sa inyo. Ay, Marvin, nasubukan mo na bang mabiktima ng mangkukula, manggagaway, mambabarang, yung mga ganyan? Nasubukan mo na ba yan? Hindi pa, Brother June, pero nung bata kami, parang ginagawa din sa amin yan, yung mga tawas-tawas. Yan, tapos parang may mabubuo doon sa kandila. Oo nga, yung mga tawas-tawas na yan, paano mo ipaliliwanag sa akin yung mga tawas-tawas na yan? Yung mga, kayong gumagawa, kasi yung naglalagay ng kandila, ng tawas na yan, siyang gumagawa ng forma. Di ba? Oo. Binubuhos sa tubig yan eh. Siya ang gumagawa ng forma. Siya magbibigay ng interpretasyon. Di ba? Ito. Maniniwala nako, siguro ito nakita ko, korting aso. Palagay ko ito, nakita siya ng aso. Ayan. Kaya nagustuhan siya ng aso, hindi siya mapagkatulog. Ganyan. Brother June, maniniwala ako kung walang kamay na humawak sa kandila, Brother June. Exactly. Maniniwala ako pag tumulo yung kandila nang walang humahawak ng kamay doon. Di ba? Alam mo, hindi ko sinasabi na hindi totoo yan. It's in the Bible. Nasa Biblia ang witchcraft. Ibig sabihin, yung witchcraft, yung pagtawag ng mga kaluluwa, mga patay na mga kaluluwa ng mga namatay na, yan ay ipinagbabawal ng simbahan natin sapagkat yan ay lumalabag sa kautusan ng Diyos at pinahihirapan natin yung mga kaluluwa at delikado tayo dyan. Pag tayo nagtatawag ng kaluluwa, malamang ang kaluluwang pumasok sa'yo, kaluluwa ng masamang impakto na talagang maraming pakalat-kalat na mga masasamang elemento dito sa mundo. Kung gaano karami ang tao, ganyang karami ang masamang elemento sa mundo. Di ba? At yan ang kinakalaban ng mga exorcist na mga pare. Diyan ang kalaban nila sa Saint Michael the Archangel. Diba? Yes, Huwag naman tayong humatol kaagad sa kapwa natin porque mas pangit sa atin yung tao eh. Hindi ayos Tama, Brother June. Diba? Nakakainit ng ulo eh. Tama, Brother June. Tayo sa Iglesia Katolika, tinuturuan tayo na huwag nating tawagin yung mga kaluluwa na lumipas na o pahintulutan sila na kausapin tayo. Kasi hindi natin sigurado kung sino yung makukuha nating espiritu. Kasi, Brother June, naalala ko kasi yung libro ni Father Jojo Siquia. Di ba meron siyang libro ng exorcist?
Oo. Actually, nabasa ko siya. Actually, hawak ko ngayon kasi naalala ko bigla nung napanood ko tong Si episode nyo ngayon. Father Siquia, ang isa sa Father mga namumuno sa mga exorcist sa Archdiocese of Manila. Totoo yan. Sinasabi ng mga Brother Jun. exorcist yan na merong mga kaluluwa, mga espiritong masasama na nagkalat sa mundo. At kung tayo'y Tama, Brother tatanga, Jun. mahina ang ating pananampalataya at nagmamagaling tayo, nakahawa ka lang ng krus, ng rosaryo, akala mo banal na banal ka, kambing ka, nakakita ka ng mas pangit sa'yo, dinikit mo yung krus, yung rosaryo dun sa noo. Anong ibig mo sabihin? Di ba? Yan, yung mga taong ganyan ang madaling pasukin ng masasamang espiritu. Maniwala kayo. At itong panahon na ito ng All Saints Day na ginagawa nating panahon ng katatakutan, tinatawag natin yung mga anak natin, ginagawa nating mga mukhang impacto. Diyos ko, niregaluhan kayo ng Diyos ng napakagandang mga bata ng isilang nyo. Gagawin yung impacto, gagawin yung mga mukhang multo. Just because... mas inilalapit natin yung mga bata sa mga hindi magagandang elemento, Brother Jun. Kasi yung mga kinatatakutan natin, yung mga nakikita natin na kung ano man, hindi naman yan yung mga kamag-anak natin, Brother Jun. Yan yung mga mapanlin lang ng mga espiritong masasama. Masamang espiritu yan. At yung mga anak natin ang ini-expose natin dyan. Alam ba ninyo ng mga anak ninyo na binibihisan nyo ng mga nakakatakot na ganyan ay maaaring maposes ng mga masamang espiritu. Pagkatapos kung wala kayong, kung mahina ang pananampalataya nyo, hindi nyo alam ang gagawin nyo, saan kayo pupunta? Pupunta kayo sa mga manggagamot, na mga nagtatawas-tawas, na kumuha rin ng kapangyarihan sa masamang espiritu. Tama. Di ba? Kaya delikado yan. Ngayon, paano naman, Marvin, ang sasabihin mo dito kay Diwata na inaakusahan niyang aswang yung matanda, kaya pala lumalabas ng 10 oras ng gabi yung matanda sapagkat nangangalakal. Oo nga, buti pa si Nanay Angie, may ginagawa palang makabuluhan sa gabi. Hindi ko lang alam si Diwata, Brother Jim. Baka tatakbong congressman. Tumakbo pa pala. Tumakbo siyang barangay kagawa, di ba? Oo, buti na lang. Hindi masyadong pinalad, Brother Jun. Nadapa. Kita mo naman yung ginagawa pa lang niyang panghusga dun sa kay Nanay Angie, di ba? Parang paano pa kung nasa pwesto mo? Sabi niya, sila raw LGBT, ganun, na, malapit sa Diyos. Parang ganun, na paladasal, may hawak na rosaryo, ganyan. So, ipakita natin kung tayo talagang malalim ang spirituality natin. Huwag tayong umatol dun sa mga taong ganyan. Lalo na, alam naman natin talagang alam natin, kaya lumalabas ng 10 oras ng gabi yun, naghahakot ng ng mga basurang mga itinatapo natin na pinagkakakitaan niya. Di ba? Oo. Dapat supportahan siguro natin. Kaya naalulong yung mga aso, Brother Jun, kasi maingay yung kalakal siguro. Exactly. Diba? Hindi naman dahil sa aswang siya. At saka ang aso, talagang tatahul yan sa gabi. Pag may nakita yan sa gabi, kasi ang mga aso talaga protective yan Di ba? Oo. Pag napunta ka doon sa lugar niya. Ang payo kay Diwata, Brother Jun, para mabawasan yung pagkakausog niya, siguro pa kailangan niyang konting reflection ngayong mga panahon ng bakasyon, magsimba, magnilay, di ba? Kasi masyado na siya nakafocus dun sa sa panghusga sa iba, di ba? Baka masyado na siya napupuno ng puot. That's very good. Oo. Maganda yung Kasi yung usog parang negative effect yan ng sa ating kung ano nasa isip mo. Sa pangatawan natin, di ba? Oo. Kung ano nasa isip mo, mangyayari yan. Yun ang pinaniniwalaan mo, di ba? Si Nanay Angie parang napaka-amo, mabait naman, di ba? Cool na si Angie. Kung nangangalakal pala sa gabi. Ay, sos Ginoo, talaga maniwala ka. Kaya napakadaling humatol sa tao. Pero let's just be fair. Huwag naman ganun dahil ayaw natin gawin sa atin yon. Okay, si Marvin, may babatiin si Marvin bago natin pawalan. Shout out si Marvin.
Shout out kay Marian Bernadette, yung aking nobya, Brother June. Magandang gabi. Si Architect. Ingat sa pag-uwi. Oo, si Architect Marian Bernadette. Oo. Okay, Ay, thanks. Brother June, Oh. pakuli lang, hindi, na-miss ka namin, Brother June, kasi tagal mong nagbakasyon. No? Ay, oo. Medyo, excited kami sa ano lang. pag-share mo ng mga stories mo. isa yan sa mga isa yan sa mga apostolado natin, apostolate natin. Yes. Oo. Oo. That's very, very Ayun. fulfilling naman. Thanks a lot. Maraming salamat sa iyo, Marvin, ha? Salamat, Brother June. Thank sa you. ulitin. Thank Si you. Marvin Riabad. Maraming salamat kay Lanza Billion. Buwabati ng magandang gabi sa mga listeners ng programang ito. Nakikinig habang bumibiyahe patungong Ilocos Norte para sa Undas Break. Uy, malayo yun, Ilocos Norte. Siguro mga 12 hours siguro yung biyahe nila dyan, kung di ako nagkakamali. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, magandang gabi at happy listening. Marjon Dominic Mamhot ng Paranaque. Miles Macabentaraya. Naku, kaibigan natin si Miles. Sa Israel. Oo, sa Israel natin nakilala yan. Miles Macabentaraya. Hindi tayo nalilimutan ni Miles. Miles, lilipat tayo sa Monday, ha? Lilipat tayo ng frequency to the right. Sa kanan lang tayo, ha? 105.9. Sulat nyo na yan. 105.9 sa Monday, November 4. Kita-kita tayo November 4 sa programang Dr. Love. Alas 9:30 hanggang alas 11 sa 105.9. Yan. Miles Macabentaraya, mauna ka na ron, ha? At aabutan kita ron, ha? Sherry Picho, thank you so much. Si Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Marjon Biliato, shout out po. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Herbert Gaor, Alani Hungko ng Kuwait. Angelita Banato ng Pateros. Nakasave na po sa cellphone ko ang bagong istasyon ninyo. Ayan. Leonora de la Cruz Andres, magandang gabi ho. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, good evening. Si Eprep Yaalam, Malaay. Si Eprep Yaalam, good evening, shout out po. Sa Carmen Purok 5, maraming salamat. Lilia Balbio and Mariel Du, good evening and happy listening. We have 25 minutes after 10 o'clock. Antabayanan po natin ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Noel. And speaking of Noel, anong ibig sabihin ng Noel? Christmas, di ba? Malapit na ang Christmas. Ilang araw na lang yan? 50-something na, 50-something. Di ba? 57 days to go to Christmas. Ayan, nako, Diyos ko. Ano, nakahanda na ba ang ating medyo Noche Buena? Yan. Ano ba ang magandang Noche Buena? Wala ako dito. Hindi. Dito ako magki-Christmas. Oo, dito ako magki-Christmas. Pero, nakakumit na tayo sa mga anak natin doon sa Dubai sa New Year. Oo, babalik tayo ng Dubai sa New Year dahil nalulungkot ang mga bata at tayong mga tatay, mga nanay, gagawa ng paraan para maibsa naman ang kalungkutan ng ating mga anak. At sapagkat malapit na ang Kapaskuhan, narito ang awitin ni Andy Williams. 31 ng gabi, batiin lamang natin ang ating mga kaibigan na matagal na nating hindi nababati. Good evening and happy listening kay Mariví Viola ng Baguio City. Sa Tres Marias ng Dr. Love, magandang gabi kay Myra Bulisay Lee at ang kanyang kapatid na si Roy Bulisay. Buhat sa Makati, Elizabeth Villa Gonzalo at ang ating kumaring si Zenny Dayang Hirang. Magandang gabi rin, siyempre, sa Magsing Irog na si Alfred Saban at si Ika Villangka. Magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat. Tayo po'y tumanggap ng isang liham buhat sa ating tagapakinig at tungkol na naman po sa kwentong kababalaghan na may halong pag-ibig ang ipinalang liham kasaysayan sa ating programa ngayong gabi. Tunghayan po natin ang naging karanasan ni Noel sa kanyang nobyang
may alam sa itim na mahika. Narito ang liham kasaysayan padala ni Noel. Kapatid, ano ang gagawin mo kung sakaling ikaw ang nasa katayuan ni Noel? Nagmahal sa isang babaeng mahinhin, maganda, very soft-spoken, pero nagdadalawang loob ngayon na totohanin ang kanyang mga pangarap para sa kanyang girlfriend. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa inyong lahat dyan. Ako po si Noel mula sa Cagayan. Dr. Love, masugid niyo po akong tagapakinig kagabi. Sobrang interesting po ang topic ninyo, kaya naman po naisipan kong sumulat sa inyo. Akala ko kasi mga purong problema sa buhay at pag-ibig lamang po ang tinatanggap niyong liham kasaysayan. Pwede rin po pala ang mga may halong kababalaghan. Dr. Love, gusto ko po sanang ikwento ang tungkol sa girlfriend ko ngayon. 1 taon pa lamang po kami pero parang nagdadalawang isip na po kung ituloy ang relasyon namin. Sobrang ibang-iba po kasi siya. Maging ang pamilya niya, kilala po sila sa amin na mga manggagamot. At dahil hindi naman ako nagpapapaniwala sa mga ganoon, never po akong sumasali sa usapang ganoon o dili kaya naman po ay nagtatanong tungkol diyan sa mga manggagamot na ganyan. Nagustuhan ko siya, bukod sa maganda, napakahinhin po niya. Bagay na bihira na sa mga babae sa panahon ngayon. Kaya nga lamang po, habang tumatagal, habang lumalalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa, parang nawiwirduhan na po ako ng tingin sa kanya. Naikwento po niya sa akin na hindi lang pala panghihilot ang ginagawa ng kanyang nanay at tatay. Marunong din daw po ng mga kulam at barang. Nung una, natatawa lamang po ako. Hindi po kasi ako naniniwala. Pero nang makarating na po ako sa bahay nila at nakapasok ng kanilang kwarto, talaga namang nagtaasan ng balahibo sa aking katawan. Dr. Love, may parang mga parte ng katawan na nasa bote. May mga hindi ko maintindihan manika at mga buhok. Nakakatakot po talaga. Nakakapanindig ng balahibo. Matapos po kaming bumisita sa kanila, tinanong niya ako kung naniniwala na ba ako sa kanya. Tumawa lamang po ako at hindi nagpahalatang natatakot. Tapos, sinabihan niya po ako na huwag magkakamaling saktan ng damdamin niya at alam ko na raw po ang pwedeng mangyari sa akin. Dr. Love, mahal ko ang babaeng ito. Pero nang dahil sa ganong sinabi niya, dahil sa nakita kong pamumuhay na meron sila ng pamilya niya, para bang ayoko na? Para bang gusto ko nang tapusin ng maaga? Naisip ko po kasi, paano kung magkatuluyan kami? Tuturuan niya rin ba ang mga anak namin? Paano kung minsang magkamali ako sa kanya? Babarangin niya ba? Babarangin ba niya agad ako? At Dr. Love, totoo po ba talaga ang mga bagay na ito? Umaasang mapapayuhan niyo po ako, gumagalang Noel. Naku, Noel. Ako'y natatakot sa iyo. Bakit naman kasi itong oras na ito, tsaka mo pa pinadala itong ganitong klase ng liham kasaysayan? Ako'y matatakotin sa ganyan eh.
Saan ka naman nakakita pagpasok niya sa bahay ng kanyang girlfriend? May nakita siya mga bote na tila sa loob ng bote may mga bahagi ng katawan ng tao, may buhok, may manika, may kung ano-ano nakababad sa langis. Nako, nakakatakot nga. Ganito, Noel, ang aking nasa isip. Alam mo, ayokong hatulan ka agad yung iyong girlfriend, pero sa'yo nang galing ang istorya. At ikaw ang nakakita na doon sa bahay nila, sa kwarto nila, may mga bote-botelya ng mga bahagi-bahagi ng katawan ng tao, mga buhok-buhok. Alam mo, yan ang ginagawa doon sa amin sa Taguig nung araw. Ayan, si Rome, taga-Tipas. Doon sa amin sa Taguig nung araw ha, kinukwento ng tatay ko dahil ang tatay ko taga-Tipas, dyan sa kalsada. Naka, napakarami raw mangkukulam dyan. Ewan ko kung nababalita pa yan ngayon sa Taguig, sa Tipas, Taguig. Napakarami raw mga mangkukulam. Katunayan, meron akong pinsang babae na pagbibintangan na mangkukulam daw. Pinsan buko, anak ng tiyuhin ko. Sumalangit nawa yung kaluluwa ng aking tiyuhin. Pero itong aking pinsan na ito, bakit nga tuwing makikita ko, parang nanlilisik ang mata. Parang laging namumula ang mata niya. At kung makatingin sa akin ganyan, parang sumasagad hanggang kaibuturan ng aking kaluluwa yung kanyang tingin. Impakto itong pinsang kunto. Hindi ko na ikukwentong pangalan niya at baka madimanda ko. Pero bali-balita doon sa mga kwento sa amin, mangkukulam daw itong pinsang kunto. Kaya Rom, wag mo akong sasalbahihin ha. Isusumbong kita sa pinsang ko. Anyway, balikan natin Bawal yan. Bawal. Balikan ho natin ang kwento niting si Noel. Noel, isa sa mga dapat nating paghandaan kapag tayo ay nagpaplano na lumagay sa tahimik, wika nga. Totoo ba yun? Tanong natin kay Jen, yung aking producer, si Jen Morales. Kapag ba ikaw ay nag-asawa, lumalagay ka sa tahimik o gulo? Di ba? Sakit ng ulo. Anyway, kasabihan yan, kapag ikaw daw ay lalagay sa tahimik, kinakailangan pag-aralan mo yung papasukin mo. Kumusta ang ugali ng makakasama mo, ng magiging asawa mo, magiging ina ng iyong mga anak, magiging ama ng iyong mga anak? Kumusta ang ugali? At sa ating mga Pilipino, mahalaga din na makita natin na maganda ang background, ang upbringing ng ating mapapangasawa. Di ba? So, pag sinabing maganda ba ang background, automatic na yan, ma-extend ang ating pagsasiyasat sa uri ng moral values ng mga magulang ng ating syota. Yun. Anyway, ang tanong natin, ikaw ba'y lalagay sa tahimik kapag ganito? Maikwento ko lamang sa iyo at ito ay base sa mga pag-aaral na napag-aralan din natin sa seminaryo, napag-aralan natin sa mga, sa mga klase natin tungkol sa pananampalatayang Katoliko at pananampalatayang Kristiyano. Hindi natin maialis sapagkat ang daigdig ay nasimulan sa paglalang ng Diyos at sa kanyang paglalang ay pinaniniwalaan natin na mayroong mga anghel na nagkaroon ng masamang intensyon, anghel na nainggit sa kapangyarihan ng Diyos, anghel na nangarap na maging katulad ng Diyos, no? At maging makapangyarihan at magawa ang gusto nila. Kaya itong mga anghel na ito ay nag-revolt laban sa Diyos. Tumalikod sa Diyos sa pamumuno ni Lucifer.
Ang Lucifer, ang ibig sabihin niyan ay liwanag. No? Liwanag. Lucifer. Subalit itong si Lucifer ay hindi nabuhay sa kanyang pangalan. Siya ay nag-revolt kasama ng ibang mga anghel laban sa Diyos dahilan sa inggit sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto niyang magkaroon ng mga taong susunod sa kanya na makokontrol niya. Dito nagsimula ang masamang espiritu. Kung gaano karami itong mga anghel na ito, hindi ko alam. Marami po yan. Bukod sa mga anghel na masasama, meron ding mga taong nagagamit na mga anghel na maging masama. See? Ngayon, ang kalaban ng mga anghel na ito ay si Saint Michael. San Miguel Arcangel. Ang ibig sabihin ng Michael is like God. Tulad ng Diyos. Michael. El kasi ay isa sa mga libong pangalan ng Diyos. Katulad ng El Shaddai. Di ba? Yung ginagamit ni brother, what's his name? Mike, Hindi kasi ako taga-sunod nun eh. Si Mike Velarde, oo. Meron siyang itinatag na grupo, ang pangalan El Shaddai. Ang pangalan ng El kasi isa yan sa mga pangalan ng Diyos. No? Isa sa mga libong pangalan ng Diyos. El Shaddai. Okay. So, Michael, like God. Yan ang ibig sabihin ng pangalan ni Michael, Saint Michael the Archangel. At si Saint Michael ang kalaban nitong si Lucifer. Hindi siya manalo kay Saint Michael, no? Si Saint Michael ay palaging nandoon sa harapan ng Diyos, no? At ito ang chief ng lahat ng heavenly host, si Saint Michael the Archangel. Now, sapagkat sa mundo na katulad ng sa atin ay may mga taong may masasamang kalooban at may masasamang kaisipan katulad ni Lucifer, katulad ni Satanas. Sila po ay nagagamit ng Diablo upang ikalat ang masamang intensyon at gawain ng mga Diablo. No? Katulad ng kulam o ng witchcraft, katulad ng geomancy, katulad ng panghuhula, no? Kung ano ang maaaring dumating sa iyo. Pupunta ka sa simbahan ng Quiapo, magsisimba ka, attend ka ng misa. Paglabas mo ng simbahan ng Quiapo, pupunta ka doon sa mga nanghuhula, doon papakita mo yung kamay mo at huhulaan nila. Pagkatapos magbabayad ka. Pupunta ka sa simbahan ng Quiapo, pagkatapos pupunta ka sa isang shop ng mga nagtitinda ng mga crystals para swertihin ka. Pinagbabawal po yan ng ating simbahang Katoliko. Okay? Pupunta ka sa simbahan ng Quiapo, pagkatapos ay maghahanap ka ng isang taong maaaring tumawag sa kaluluwa ng iyong mahal sa buhay na namatay na. Ipinagbabawal din po yan kagabi, binanggit na po natin yan sa ating programa, na ang mga kaluluwa ng mga namatay nating mahal sa buhay ay abala sa pagtitika at pananalangin upang ang kanilang pansamantalang kaparusahan sa purgatorio ay matapos at makasama sila ng Diyos sa kanyang kaharian kasama ng mga banal. Okay? Yan ang role ng mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na namatay na. Huwag natin silang bulabugin dahil gusto lang nating itanong, anong magandang merienda bukas? You know? Ganyan kababaw, lalo na mga Katoliko, hindi lahat pero marami sa atin ay ganyan. Yung mga nagpapahula, yung mga tumatawag na mga kaluluwa, mga spirit sa mga namatay, bawal at napakadelikado po nito, kagaya ng tinatawag nating spirit of the glass. Tawag tayo ng tawag ng spiritu, hindi nyo alam kung anong klaseng spiritu yung papasok dyan. And I admit, nung kabataan ko, ginawa namin niya magkakaibigan yung spirit of the glass
Alas 12 ng gabi, kami-kami, merong patay ang ilaw, tapos yun lang kandila, no? Pagkatapos merong baso na gumaganyan, gumagalaw yung baso. Spirit, nagtatawag kami ng spirit. Miski anong impaktong spirit yun nandyan. Basta, spirit. At mapagalaw lang niya yung, yung baso. Napakadelikado po niyan. Ouija board is just like that. Ipinagbabawal po yan sapagkat maaari kayong maposes ng mga espiritong yan na walang ginawa kundi magpakalat-kalat sa mundo at kumuha ng masama. That is why we have a prayer to Saint Michael the Archangel. If I remember it right, ano ba yung prayer kay Saint Michael? Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly host, cast into hell Satan and all evil spirit who wander through the world for the ruin of souls. Amen. Si Saint Michael ang ating tinatawagan dyan. Ang mga mangkukulam, kung mayroong mangkukulam na nakikinig ngayon sa programa natin, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa programa natin. Magbago na ho kayo. Sapagkat ang mga mangkukulam ay pumapailalim sa kapangyarihan ng Diablo. Ang mga nanggagamot ng kulam ay pumapailalim din sa kapangyarihan ng Diablo. Ang nakapagpapagaling ng kulam ay ang Diablo rin. Nasa Bible yan. Nasa biblical po yan. Kaya huwag kayong pumailalim sa ganyan. Sapagkat maaari po kayong pasukin ng Diablo kapag sumurrender kayo dyan. At ito, kay Noel, ang sa akin ay ganito. Kausapin mo yung iyong girlfriend at ipaliwanag mo sa kanya kung ano ang mga bagay na ito. It would be better kung ang girlfriend mo ay makikipag-usap sa isang exorcist, isang paring exorcist, para malaman niya kung paano mapuprotektahan ang kanyang sarili, no? At maibahagi din niya sa kanyang mga magulang na bawal at isang napakalaking pagkakasala at very risky yung ginagawa nila na sila ay nandyan sa ganyang uri ng spiritismo. Paano na kung meron kayong anak? Paano na ang magiging anak ninyo? Mahahatak ba ng misis mo at ng kanyang pamilya ang iyong anak na mapailalim din sa kapangyarihan ng mga diablo at masasamang espiritu? Pag-isipan mo ang bagay na ito bago mahuli ang lahat. 10 minuto bago po mag-alas 11 ng gabi, I remember isa sa mga pinuntahan po namin, at ito ay yung mga sina Belen Carpenter na nakasama natin sa ating pilgrimage. Isa sa mga pinuntahan po natin ay yung lugar na tinatawag na Monte Gargano, no? Monte Gargano. Doon sa lugar ng Monte Gargano sa Italia, merong yung bundok na yon ay may tinatawag pong Monte San Angelo. Monte San Angelo. Dito sa lugar na ito, sa isang kuweba, bago mo marating yung kuweba na yon, Rome, bababa kayo ng 82 steps. Bababa ka ng 82 steps para marating mo yung kuweba. At yung kuwebang yon, doon naglagi si Saint Michael the Archangel in the year 492, if I'm not mistaken. 492 nang siya ay napakita doon sa lugar na yon. Doon siya nagstay. And gumawa siya ng isang altar doon sa kuwebang yon, which he consecrated himself. Ngayon, itong kuweba na ito ay ginawang isang basilica, isang shrine para kay Saint Michael the Archangel. Ang sabi ni Saint Michael the Archangel, siya ang nag-consecrate doon sa kuwebang yun.
He founded that cave and he consecrated that cave. Pinabanal niya yung lugar na yon. At sabi niya, sino mang tao na makasalanan na magtutungo sa loob ng kuwebang ito ay at hihingi ng tawad, mapapatawad ang kanyang kasalanan. Doon sa kuwebang yun, meron pong isang malaking bato na kulay puti na tinapakan sa St. Michael. And until now, makikita niyo yung footprint ni St. Michael doon sa batong yun. Merong society ng Brotherhood of St. Michael na nagbibigay ng mga bato na kung tawagin ay the relic stone of St. Michael. No? Magdodonate ka lang ng konti. Maliit na bato na nakalagay sa isang reliquary. Ito po ay ginagamit ng mga exorcist. No? Ginagamit ng mga exorcist para labanan ang diablo na nagpoposes sa mga tao na napoposes ng diablo. Ginagamit po nila itong batong ito na bahagi ng batong tinapakan ni St. Michael the Archangel. Ito raw relic stone of St. Michael na ito ay nakatutulong to drive away evil spirits and doon sa mga may karamdaman. Nakatutulong ito. Until now, nandun pa po yung kuweba na ito and we attended Mass when we went there. It's a beautiful cave. It's a beautiful cave. Si Brother June kasi hindi ho ako nakababa doon sa stairs kasi 82 steps yun pababa. So sumakay ako ng elevator dahil naka-wheelchair ako, sumakay ako ng elevator. Doon na kami nagkita ng mga pilgrims sa loob. Doon maaari kayo makakuha ng tinatawag na the relic stone of St. Michael. I was able to get a few na ginagamit natin ngayon sa ating devotion kay St. Michael, and it's a very, very important relic stone of St. Michael. Sana po ay nakatulong ang ating kwentuhan ngayong gabi, and hopefully bukas kung meron kayong mga katanungan sa bagay na ito, ay ating pong tatalakayin. Samantala, ating oras, 10:54. Ay, nako, salamat ho. Paalala lang po namin sa inyo ho. Simula po sa Lunes, November 4, tandaan po natin ho, lilipat po tayo to the right. Pakanan po, bawal sa kaliwa. Bawal po ang kaliwaan. Dito tayo sa kanan ho. Lilipat tayo pakanan. Hanapin po ninyo ang True FM sa 105.9 FM. Totoo, tunay at tapat. Simula po yan November 4, araw po yan ng Lunes. At syempre, sa ngalan po ng ating buong production staff, nais nating pasalamatan po ang lahat ng mga patuloy na nagtitiwala sa ating programa sa pamumuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, Operations Manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jen Morales at Mike Santillan, ang ating Technical Director ngayong gabi, si Sheikh Mamaril, ang ating Radio Studio Technician, Rom Ortigas, at ang PA at Avid Operator, Jairi Ann Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli 9:30 dito rin po sa Dr. Love. Until then, magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.